Samantala sa isang parte ng isla ay narinig rin pala nila Tasmini at Smoker ang boses ni Luffy sa telepono. Habang ang mga tauhan nila ay Smoker ang mga pirata. Saka pinag-utos ni Smoker na nais daw magtungo mag-isa ni Luffy pero hindi siya pinapayagan ni Nami. At parang sasabihin sa tita ay nagkaroon sila ng inutin. Ngunit pagdulog ng usap ay nakuha niya ang may matang papel. At nakakasama nito sila Zoro at Robin. Samantala si Usopp ay natatakot na magpunta sa isla. Gumawa ng lunchbox si Sanji para kay Luffy. Tapos nagpalabas ng mga ulap si Nami upang pagkaroon sila ng kahanan gamit ang mini Mary. Samantala naiingit ang ilan sa miyembro na naiwan pero naisip at pagpalit si Usopp. Kumakain si Luffy at pinagdaan sila sa isang statue. Saka sinabi ni Nami na hindi niya rin alam kung bakit pa sa isla ang ginawa ng ulap kaya natuwa si Chopper dahil hindi siya ang napili. Nakita nila Luffy na meron takot sa isla at pinagpatahan si Usopp ngunit nakakain lang din sila Robin at Zoro. Pagtatak nila sa isla ay nakita nila sa kabang partner pero nakuha. Sa pamagitan nila sa mga logo na pagmayari ito ng world government kaya mais nang bumalik ni Usopp. Ngunit hiniwalan ni Zoro ang malaking gate. Pagpasok ay napakainit kaya naghubad sila ng mga damit dahil hindi natatapos ang apoy sa lugar. Sa kamuntik pang matumbo si Usopp dahil sa lava. Tapos nakita nila mula sa itaas na nasusunog ang buong lugar. Sumigaw si Usopp. Pampalamig ang grupo. Nang mapansin ni Nami na sa kabila ng apoy ay tila may yelo dahil sa mga ulap na nandoon. Samantala ang narinig pala nila Luffy ay ang pagkina ng isang mabangis at nagugutom na dragon kaya nabahala sila sa kanilang nakita. Natakot ang mga kasama nito ngunit patuloy at ang kanilang kapwa na pagtatalong dahil ang budaw nito. Ngunit pagsalita ang dragon sa kanilang nilagat ang buda. Tapos hinabol nito si Usopp. Mabuti ay nailigtas nito ni Luffy. Sa kanilang nito ang kapwa na nagsalita ang dragon. Pagkatapos ay umatake ng apoy ang dragon patungo sa kanila ngunit natutuwa pa si Luffy. Gumamit ang Gear Second ang ating bida sa kasunugod at sa isang iglap ay nasuntok ng napakalakas ang dragon pero nagawa pa rin itong tamaan siya ng ikot kaya talsik sa gusali. Si Zoro naman ay sunod itong sinugod sa kanarinig din niyang nagsalita ito bago sa pinagat at nakalilag. Gumamit ang Three Sword Style si Zoro at pinatake ang dragon ngunit dahil sa lakas nito ay hirap na hirap siyang sigilan ng swordsman. Gumamit si Luffy at sinipan ng napakalakas ang katawan ng dragon kaya nasaktan at namatakas si Zoro. Sa sinabi ng mga kaibigan na narinig ko nilang nagsalita ang halimaw. Pagkatapos ay lumipad ang dragon kaya napahanan na naman si Luffy. Saka pinili sila ng halimaw kung kakapitin ba nila ang Seven Warlords. Tapos inatake na naman sila gamit ang fire breath nito hanggang sa mapinsala nito ang buong lugar. Samantala sa barko ay hindi na rin siya ng grupo kaya hindi lang paggawa ni Sanji ng resort para kay Nami. Ngunit hindi nila alam na may umakyat sa barko at nagpalabas ng resort. Nang maamoy nito ni Nami ay nahilo siya. Pati na sila Beth at Randy ay nakatulog dahil sa usok. Si Chopper ay lumalaban pero hindi rin kinaya ang pagkakas. Sa kalagpakita ang dalawa na may kagagawa nito. Nagpatuloy sa pag-atake ng dragon kaya pagkakas mo sila Robin at Usopp. At sa sobrang init ay natutunog ang mga pader. Sila Zoro at Luffy naman ay nagtago din sa dragon. Saka sinabi ni Zoro na siya na daw ang bahala. Hinahaba ng Nida ang kanyang kamay upang makakapit sa dragon pero muntik na siyang masunog. Subalit tagumpay naman na nakapunta sa likod nito. Sa batok nito ay nakita niya ang isang tao. Pero imbis na tulungan ay kiniliti pa ito ng ating Nida. Saka sinabi niya sa mga kasama ang kanyang nakita. Kinagat-kagat nito si Luffy kaya nainis ang Nida at ipinakagat sa dragon ang sarili nitong pakpak. At huli na naman realize ito ng dragon dahil hindi na siya makalipad kaya nahulog ito sa kanyang palabas ng trampoline si Usopp para makatalo ng mataas si Zoro. Saka ito nag-fight sa pag-atake sa dragon at gumamit ng one sword style kaya naman naputol ito ang ulo ng nakakatakot na halimaw. At nang mamunod sila ay nagpalabas si Robin ng malaking kamay para saluhin ang dalawa. Sa barko naman I feel the world. I wanna break it. Break the. I have something to break now. Stop na lalaki sa batok ng dragon. Ngunit nang matanggal ito ay nagulat sila dahil kalahating katawan lang ang lalaki. Nagsasalita ito ngunit hindi nakakarinig kaya inakala nitong masama ang mga nakakuha sa kanyang paa kaya tumakbo. Si Luffy naman ay nais si Dumiyain na sumali sa kanyang crew kaya binutukan ng sniper. Hinabol pa ito ni Luffy at sinubo pang pinilig pero nakalilag ang paa kaya napasok ang paa. Ngunit pinipag ni Luffy ang paa dahil gusto na itong gumito.
sa pagsugod ng bida ay event ay pinanalo sa Ipogan Half Body kaya nanalo ng dalawa ngunit nagulat si Luffy sa nangyari. Pagbalik ay kumain kagad si Luffy saka pinakita ang Half Body na sa likod niya naman stop kaya sa tingin niya ay isa siyang center pero binalibag naman siya nito. Nung papunta sa itaas ay nakita ng apat na sa kabilang banda ng isla ay nagyayelo naman sa lamig. Kaya naalala nila ang tumawag na emergency na nilalamig daw ito bago mamatay ng samurai. Ngunit napansin ni Usopp na may isang babaeng ibon ang nakatingin sa kanya sa malayo kaya natakot ang binata at napatakbo kay Zoro. Pero pagtingin ay wala naman doon ang babaeng ibon. Samantala sa isang laboratorio ay puno ng usok at dumating ang tauhan nito kaya nagpakita ang isang nilalang na gawa sa poison gas na kanilang master. Shadow. Dinala ng mga ito ang Straw Hat Pirates upang gawing guinea pig ngunit iniwan daw nila ang isang kalansay. Nagising si Brook kaya pagbangon ay kinabangan ng mga Bunnyman at tinutukan siya ng mga ito. Samantala nagising si Frankie dahil sa ingay ng pagsipa ni Sanji sa makapal na pinto ng kulungan. Dito ay nakita nila ang isang ulong nagsasalita na hati-hati. Kaya nakiusap ito na ayusin ang ulo niya pero lahat ng mga ginawang pagbuo ng grupo ay mali-mali ang kinakalabasan. At nang matapos nila ay baliktad pa rin ang baba nito. Saka sinabi ng lalaki na may isang tao daw na gumawa nito sa kanya. Samantala sila Usopp ay init na init sa Pump Hazard. Pero si Luffy ay nag-e-enjoy pa nang biglang atakihin ng isang nilalang. Ngunit nang makita na pareho silang center ay nagkasundo ang dalawa. Ngunit sa malayo ay may nakakita pala sa kanila kaya agad itong nag-report sa kanyang boss na babaeng ibon na nakita kanina ni Usopp. Too hard. This for the gym. Look at the Just do that. The end. School. End. With a sonar, all our teammates can help level up their goals by connecting them to relevant projects. So every team knows their role in a bigger picture. With Sonar, the number one and only web management platform, order free today at asana.com. Today I will be showcasing every anime move that was put for One Piece into the block fruit. Dragon Ball Blade. To see how close to the anime it really is. Starting with the Blade Fruit. Now this fruit was originally called Trap Chocolate Buggy guy. to Buggy the Clown. First move, Razor Cyclone. Now in the anime, Buggy kind of lunged forward. This got a lot more spin to it, but still close. Next, Blade Dance. Now this one's very accurate. Bro goes into pieces, and in the anime, he did this with passion. The next move is Saw Shredder. Now he didn't do this arm spinny thing, but he still spit a bit. Considering it was a fist of blades, you know it was pretty sharp. Now Turbine Flight is definitely not actually in the anime, but bro's a helicopter. And since I'm rating all these fruits on a scale of 10 of how close they are to One Piece, I'm gonna give this one a 7. Next up, we got Spin Fruit. And we only seen this one time in the anime. Bro is so ugly. He went spinning one time, blew all the air through the air, and now he's flying. That move would be Helicopter Flight, and since there's only one move to work with, Lost Fruit didn't do too bad, adding Razor Wind, Tornado Assault, and Air Slasher. 8 out of 10. Boom! Belonging to Bellamy. And our first move is Wriggly Boing. Now in the anime, Bro was boinging everywhere. Big bombs, all he did. But when he really got fancy is when he used Spring Emperor. He did the super boings everywhere. And in the anime, this was identical. Bro charged it up and started bouncing. He stood there like a G. I'm saying, what you gonna do? Hit me? Right? Suck down. Bro, this guy sucks. And I ain't talking about Block Fruits. 8 out of 10. Alright, let me leap out of here. See? This next up, we got Bob with Mr. 5. First move, target Bob. Boom! And in the anime, you wouldn't guess this, but it was actually just a booger flick that he exploded in a guy's face. The last move got blocked.